Dito sa sinasabing doon pa rin ho sa usaping kalusugan, doon ho sa mga sinasabi issue ng pampublikong proyekto. Gayun din ho sa mga baha at may init ho na usapin ng pananagutan ho ng ating pamahalaan. Ang tanong ho dito ano nga ba yung dapat nating asahan? Kumbaga, antayin ho natin yung sona ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong darating na Lunes. At para bigyan ho natin ng linaw, nasa kabilang linya ho natin si Congressman Terry Redon mula ho sa Bicol Saro Party List. Kong, magandang umaga ho. Si J. Martin ho ito. Tayo ho ay napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Hello, magandang araw. Maraming salamat sa pag-imbita. At Congressman, diretso tayo dito sa ating pag-uusapan. Tumatak ho dun sa lahat yung sinasabing nitong ng 2025 ho na nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung mabulgar ho itong flood control issue at nabitawan ho yung linyang maya naman kayo. Pero ngayong 2026 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, na lubog pa rin ho tayo sa baha. Hindi ho natin may tatanggi. Marami pa rin ho yung hindi po na re-resolve yung problema. Bilang pinuno ho ng House Public Accounts Committee ho, ano ho yung mismong pananagutan o konkretong solusyon yung nais nating marinig ngayong paparating ho na Lunes mula ho kay Pangulong Bongbong Marcos? Congressman. Siyempre mahalaga po yung tuloy-tuloy pa rin po pagpapanagot, no? So, sabi naman po ng Pangulo nung nakaraan, meron pong earth-shaking, no? Abangan ang susunod na kabanata. Doon po sa ating flood control issue. So, yan po yung inaantay po nating magiging sasabihin ng ating pong Pangulo dyan po sa flood control. At Congressman, bilang isa ho sa active impeachment prosecutor ho ngayon sa Senado, mainit ho yung takbo ng politika. Ano ho yung expectation nyo sa talumpati ho nitong ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto natin marinig sa SONA na may malinaw siyang babala laban ho dito sa sinasabing corruption at katiwalayan ho sa gobyerno, o iwasan niyo itong sinasabi, baka iwasan ho nitong ni Pangulong Bongbong Marcos itong issue? Tingin ko hindi ho iwasan ng ating pong Pangulo ito. Tingin ko kung ano ho yung mga binanggit niya nung nakaraan, itutuloy lang po niya. Kailangan lang ho natin siguraduhin na mararamdaman po ng mga kababayan po natin ito pong mga pronouncement, no, na sinasabi po niya. Kung kailangan hong palawakin pa ho yung bilang ng mga nakakulong, yung mga makakasuhan, magandang manggaling po sa ating pong Pangulo yung bagay po na yan. At dito naman ho tayo, Congressman, sa sinasabing IPRA-Watch na pinamumunuan nyo. Kumbaga, yung pinaka naririnig ho nating daing ng pamilya, yung singil, kumbaga, mahal na singil ng kuryente at tubig, gayon din ho sa mga bilihin. At ano ho yung utos o batas ang gusto nyo hong marinig mula sa Pangulo para naman gumaan ho yung buwan ng bayaran ng ating mga consumer? Yung pinakamadali pong pwede mangyari dyan, sa totoo lang, yung pong pagtitiyak na yung pong mga buwis, no? Halimbawa, yung VAT sa presyo ng kuryente, matanggal po natin. Lalo tigit, marami naman pong ibang binabayaran pang buwis, no? Diyan po sa ating electricity bill. So yan po, magandang masilip sa pinakamaaga. Kasi pagka nabawasan po yung VAT dyan, mababawasan po ng 12%. Yung binabayaran po ng mga kababayan natin na buwis sa VAT. Congressman, kumbaga hindi ho natin may tatanggi. Ilang taon na rin ho natin naririnig yung mga malalaking proyekto ho sa daan at tren. Pero yung realidad ho ng ating nararanasan ngayon, yung mga commuter at driver ho ngayon, parusa pa rin yung traffic ho sa araw-araw. Ano ho yung expectation nyo sa SONA? Gusto ba nating marinig kung kailan ba talaga matatapos at maramdaman yung ginawa ho ng ating mga proyektong ito? O puro pangako na naman? Walang malaki usapin ho yung traffic, no? Pero hindi lang naman ho yan usapin ng kalsada. Hindi lang din ho yan usapin ng pag-aayos ng mga infrastruktura po natin. Malaking bahagi din po dyan yung paglimita ng mga kalsada, ang mga sasakyan sa kalsada, no? So, yan po yung pwede yung pag-aralan, paano ho papaliitin yung bilang ng mga
sasakyan sa kalsada, kung mga bagong pagpapalimita ba ng mga bagong sasakyan yan, pag titiyak ba yan halimbawa ng maayos na public mass transport system, no? Yan po yung mga pwede hong pag-aralan ng ating pong pamahalaan. Kung Terry, at isama na rin ho natin yung isa pang mabigat na pasanin ho ng ating mga kababayan, yung walang katapusang serye ho ng oil price hike at mahal ho na gasolina. Tuwing tumataas ho yung kumbaga itong gasolina ho, napakabigat ho sa ating mga kababayan. Kumbaga nangyayari ho dito, domino effect ho agad sa mga pamasahe at presyo ng gulay at gayon din ho sa mga isda, mga bilihin ho sa palengke. Bilang convener ng Empawatch ho, ano ho yung expectation, gusto ho nating marinig sa SONA na may plano ba yung gobyerno na silipin ho yung patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina o yung sinasabing oil deregulation law, o tanggapin na lang ho natin yung sunod-sunod na taas presyo sa mga darating ho na buwan? Congressman. Siyempre malaking usapin po yung presyo ng langis, no? Pero ang mahalaga po dyan, makita ho natin kung paano po haharapin yung usapin po ng deregulasyon, no? Sa atin pong sistema po ng paglalangis, no? So, yan po yung kailangan pag-aralan kung paano po natin ma-reflect yung tunay na presyo. Dapat lang po ang binabayaran ng atin pong mga kababayan para sa mga produktong petrolyo. At kung panghuli na lang ho, kung pagbabatayan ho natin yung mga naging pangako nitong kumpara ho dun sa realidad na ngayon, yung nangyari ho noon sa mga proyekto, gaya ho ng sinasabing baha at presyo ng bilihin, kung bibigyan nyo ho ng grado o rato 1 to 10, ano ho yung magiging score nyo para ho sa ating kasalukuyang administrasyon? Congressman. Mataas po yung grado ng Pangulo, mga 8, no? 8 out of 10 po yung pwede ho natin ibigay na grado. Lalo tigit doon sa usapin po ng accountability, babalikan ho natin yung SONA. Sinabi niya na mahiya naman kayo, pero may mga malalaking mga tao naman na po, na may mga kaso, may mga malalaking mga tao na meron nakakulong, at inaantay pa po natin yung resolusyon doon sa iba pa hong mga kaso na malalaki. At Congressman, ano ho yung magiging mensahe ho natin sa ating mga kababayan na nakikinig ho sa mga oras na ito? Kasi inaasahan ho nila na sa darating na Lunes, mapag-uusapan ho yung sinasabing korupsyon at itong sinasabing doble dagat na pagtaas na presyo ng gasolina. Congressman. Hindi, antabayan na natin sa Lunes kung ano ho yung sasabihin ng ating pong Pangulo. Ang sabi naman niya ho, magkakaroon po ng earth-shaking na mensahe. So, tingnan ho natin kung talaga ho bang earth-shaking yung magiging talumpati na ating pong Pangulo. At maraming salamat Congressman Terry Ridon mula ho sa Bicol Saro Party List. Kong, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay ho kayo. Okay, maraming salamat. Ayan at ating napakinggan ho si Congressman Terry Ridon mula ho sa Bicol Saro Party List at kasalukuyang House Prosecutor ho dyan sa Senado. At napakinggan ho natin yung kanyang naging reaksyon. Kumbaga, very mild lang itong si Congressman Terry Ridon.